the Lord. Kumusta ang tanan? Kumusta? Nakinumdum pa ba ta sa iwali sa atong Mindanao Direction Operations Director last Sunday? Kisa na last Sunday. Kalimot na mo. Anyway, so this month of August, natay bag-o nga tema. No? So, pakigreet sa imong katapad, good morning. Even if, no, nag-uba na mo, or hindi ko ka kaila, okay, please take your seat. Atong asa mo comfortable, but I suggest diligid ka sa may unahan nga part. Praise the Lord. Kinsay excited nga mamati, maminaw sa pulong sa Ginoo today. Amen. Praise God. So mga igsuon, salamat sa Ginoo for another privilege, no, to share His Word. Di na maglangan. Nakipakita sa inyo nga mga photos. Okay. So, maklaro ba? So, duha ka picture diha, duha ka photos. Unsa man na sila? Asa man ang lugar? Egypt. Sa Egypt. Naay slave, no? Unsa man ang slave sa Bisaya? Ulipon. No? Naay ulipon diha. Duha na ka picture. Then, nada yung ka ng master. So, grabe ni siya. This is the time sa mga Israelites katong naapa sila, ulipon sila sa mga Egyptohanon nga gipabuild sila o isa ka syudad ni Ramesses, city of Ramesses. Yeah, kini ang ilang gamit bricks. So, short lang overview ani. So, ginalutos din sila pag dili nila mabuhat ang requirement sa ila. So, grabe ang pagdaog-daog, pagpanamas-tamas sa mga slaves ani nga panahon. So, slave ang tawag sa ila. Mga ulipon, mga alipin. Ano sila? Ikaduha nga picture. So, the same thing gihapon. No, ang gamit nila nga buhaton nga bricks is mga straw at nga time. Dili lang straw nga plastic ha. Katong mga straw bitaw nga kuan mga tanuman na sila no na mo na ginagamit nila. So again, pag dili sila makabuhat sa ilang magdili na ma-achieve ang requirement ana nga time, mga igsoon lutuson gyud sila. So inana nilang kahimtang. Now this time, another picture na sad. So boto mga slaves sa una. Kini unsa man ni? Unsa man nga part sa body? Dalunggan, buslutan, grabe pud nga pagkabuslot no. Ako nakita nga video ba? Gituyo gyud sa mama nga ang pakukton sa baby ang papa. Ang mama ang video. So ang papa may gakupot sa bata then naadayoy somebody nga mubuslot sa earring sa baby girl. Isa pa may makisaman sa una nga baby pa mo nga gibuslutan na inyong lalungan. Baby pa. So, pero usually sa ako din ako baby. Mga ko ano to, grade school na. Pero, pag buslot atong, ito na nato, nurse. Ear gun ang gamit anak nila. Tapos, pag buslot dayon sa dalunggan sa baby girl niya, ang papa nagapupot, i-capture dayon sa mama on sa reaction sa papa. Ibig kaya nun sa papa. Paghilak sa bata, ano din ang bata, ang papa mura gigikumot ang kasing-kasing niya. Sipatan din niya iyang wife. Kung baka akong interpretation ba, ano ako may ipapupot na hindi ako kaya. Luwag ako, anak, hindi buslutan ang dalunggan. So, kini siya nga time, mga igsoon, sa time di ay ni Moses, na ay mga gitawag na servants. Ang servants, gitawag Hebrew servant, mga Hebrewanon. Sa ilan din panahon, pwede din ka mo palit
o servant. Kung ka-afford ka sa unang panahon, pwede ka mo palit o sulugoon. Palit, dili ka nang mag-hire. Palit ha? Lahi ang hiron, lahi. Kuan, katamang, huwag katamang niya, maka-afford ko. Uy, hiron ta ka, muna yung bayad. Sa unang panahon, paliton sila, good for 6 years sila manarbaho sa imo. Murag natin siya kontrata 6 years. On the 7th year, na siya sa Exodus 21, on the 7th year, buhian na ka, you're free to go. Kung nalaman mo pa rin sa imong alay nga master, then go. Then pag-enter ni mo ana ang panimalay, kung single ka, na mo gawas ka nga single, okay, kung minyo ka, pagsulod ana, or minyo ka pagpalit, pagawas ni mo, maugan na ko ni mo imong wife. Pero kung single ka, yan, di pangitaan ka kung asawa sa imong master, yan, nagkaanak mo, on the 7th year, kay free to go naman ka, dili ni mo madala sa mga lalaki, dili ni mo madala imong asawa o mga anak, kay dili ni mo siya property. Di malaking no? But it's biblical. Ngano? Yun there is Exodus 21 verse 6. Then his master shall bring him to God. Before pa day ana. So, dili mo madalangin mong asawa o mga anak, kaya dili mo siya property. Ikaw ra. Pero kung ikaw, usually ang servant sa unang panahon, lalaki mang yun. So, kung ikaw, mo deklara nga, I love my master, I'm so loyal sa akong amo, I love my wife, I love my children. Muna dayon ni. Then his master shall bring him to God. So, biblical, itugot niya sa Ginoo sa unang panahon. Then he shall bring him to the door or doorpost, and his master shall pierce his ear, no? Butangan o pierce ang iyang, kanang busutan ang iyang dalunggan with and all, and he shall serve him permanently. Forever na kita nga servant anak a household. Good thing. Sige, dinideklara man siya nga love niyang master. So, pasabot mo, maayo ang iyang amo. Maayo ang pasweldo, maayo ang trato, pa-eskwela ang ipakaon sa insakto, pa-eskwela ang mga anak. Nabay, di ba? Nabay, madungan ana nga, dugay na, nangapo na lang siya sa iyang amo. No? Kaya ang iyang mga anak, yung mga apo na professional na, because ang amo, gusto-gusto ko na ilang mga panginahanglanon. So, the same thing with Annie. Medyo, kung gusto pa mo basa kayo, kung kaapamagay ko na yung mga violations, ang servant, kaapa na dito, so dili na tataman. So, muna ang first nga scenario is katong slave. Wala dito yung karapatan nga mo say no. Wala yung karapatan nga mo reklamo. Kung gusto ka mabuhi, para sa imong pagkaon, para sa imong, mabuhi lang ka nga kalibutan, mahimo kang ulipon. Mo na nahitabo sa mga Israelites sa ilang sa time na capture sila sa Egypt. And this is another na pod nga era, no? Another na pod nga era. Next, sa atong modern nga mga servants. So, mga sulugoon or kung nang-empleyado ka, matawag gihapon ta ana nga servants. No? Pero this time, according sa sweldo, ang pagtanaw sa society sa imo. So, kunting maglaba, magkuan. Lahi ang pagpananaw sa world ko, ubos mo sweldo, ubos ko pananaw sa imo. So, kini waiter, ang uban, at yahay na ganyan, kay mga nindot kaya sila mga sanina, na sila sa hotel. No? So, wala na lang kung ibutang ang uban pa nga mga daghan pa nga mga sulugoon sa atong modern day. Another thing, sulugoon ni sila. In fact, magreklamo pa ang uban ng mga nurses and doctors kay barato ra ang bayad diri sa Philippines. Go out sila sa Philippines, mga abroad. Ay dito sa abroad, dako ang sweldo. Mas dako pag sweldo ang nurse kaysa kung doctor ka sa Philippines, pag-abot dito, dili mag-nurse ka kay mas dako ang sweldo sa nurse. O mas respetado ang nurse kaysa doctor. Kay daghay sa lay doctor dito. Nga, dili sila gusto nga mukumpit ka sa ilaan sa doctor po. So, daghang kinainhan ng mga, or nabasahan, mga vlogs, uban pa diha nga, ang mga doctors,
mag-nurse sila sa abroad. So, mga modern day, hindi nga mga sulugoon. Mga kuan, pero depende na ay sweldo. Pero nang empleyado, na ay amo. Next. Nameless, faceless lang sa taani. Faceless ta, para wala tayong maapakan na ano. So, ang mga naasa pang gobyerno, mga sulugoon na sila, nato. No, sa mga nagbayad ng taxes, mooy sa Philippines, Filipino people may nagbayad sa sweldo sa mga public servants. So kanang mga nanumpa diha nga mga president, vice president, senators, congressmen, sa governor, down to the local governments. Sulugoon gihapon sila, pero hindi ko magig silang sulugoon. Ay ba bagay silang silugoon? No? So, mas taas gani murag kita pa ang nahimo nga sulugoon sa mga nalumpa diha. But anyway, mga igsoon, sa relation, aning akong mga gipakita sa inyo kanan. Those pictures or these pictures are different faces on sa servants or sa una pa nga panahon, slave. So, sa difference sa slave o sa servant, ang slave do, gabi ubos gid kay siya nga klase. Tapos wala pa gid kay kanyang karapatan nga mo reklamo. Kung sweldoan ka o di ka sweldoan, pakanin ka o di ka pakanon, wala kay karapatan. Well, compared sa servants, especially now, according na gid sa atong human rights. In relation sa atong tema karon, Christ's humility is the answer, manifesting servanthood. Atong basahon ang John chapter 13 verses 14 to 15. Pwede ba nato basahon tanan? Ready? John chapter 2. John chapter 13 verses 14 to 15. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash on another feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Moni ang panahon nga before mag-Passover. Ano sa Passover? Passover, ilang hinumduman ang nahitabo sa ila nga katong nakagawas na sila sa Egypt. And for every year na nila gina-celebrate. O kani, sa time ni Jesus, hapit ng Passover, ani. Before pa ang Passover, nagkaroon o kanang palihapon na dinner na hitabo, ani. And then, kani nga time, ang kasing-kasing ni Jesus, grabe kabugat. Kay kabalo na siya, kinsa ang betray sa iya, sa mga disipulo. Kabalo na siya kung sa iyang paingnan, no? Bugat ang iyang heart, ani. Pero, ano naman siya diri? I have set you an example that you should do as I have done for you. No? Iabot, I don't know kung wala magiging na to, kung nahuman ba siya kaon sa iyang meal, or basta kay nitindog siya sa panihapon, nitindog. Iyang i-wrap ang iyang, o gigapos niya ang iyang waist, ang iyang hawak o towel. Then, naalayon kanang palanggana and hugasan niya ang mga tiil sa mga disciples. Una niya giduol si Pedro. Siyempre, mga disciples, lahi na ginibuhan ni Jesus ba? Katunga times sila sa backline, sige sila o abugid kaayo ilang mga tiil or even sila, no, abog sila, hugaw ilang mga tiil. Wala pa bayay kung ano, mga sportivo, Innova, at mga time, backline agad sila, ang ila lang yung dala-dala, ang ila lang yung suot, isang ilang mga sandals. And here's a time na hugasan ni Jesus ang ilang tiil. Medyo na-alarma si Pedro, paraphrase na, kung basahin ninyo, ang magsugod mo sa John chapter 13 verse 1 to 15. Siya, Lord, di mo hugasan akong tiil? Ayaw, no! Siya nga, dili pa ninyo ni ma-realize, dili pa ninyo ma-realize nga nung gibuhat na ako ni. But katong dili magpahuga sa ilang tiil, walay kabahin sa ako. Si Pedro po,
Kung ingon ana man lang gani Lord, hugasan na lang po ang akong kamot, hugasan na lang po akong ulo. Ano yung giingon? Liguin na lang ko. Mo yung giingon, no? So, ano din si Lord, hindi na kailangan. Kung nakaligo na ka, limpyo na ka, pero naadi isa sa inyo diri. Nga dili yun limpyo. And he was referring to Judas Iscariot. Nga mo to'y mo betray sa iya. So tuwad man, nahugasan ng ilang mga tiil tanan. Now this is the next thing na nakitabo. Mag-iingon din Jesus. Now that I, your Lord, ako nga imong Ginoo, ang Diyos, o ang imong teacher, nahugasan na ako ang imong tiil. You also should wash one another's feet. Ang maghinugasan ni tagtiil diri karon. Kini nga siya, I have set you an example. You should do as I have done for you. Andam ba mo magpahugas sa iyong tiil? Karong nga adlaw. Kasi ready, mahugo silang sapatos. Kaya kung hugasan niyo mga tiil. Na ibut pasabot nga yes na ay mga ga-practice ani, but this speaks of humility. No? Nga si Jesus tag-iya, Ginoo siya, no, may kanaog ani diri sa kalibutan from heaven to earth, wala nagpaila. Kanabang wala din niya gi-presenta ang iyang kaugalingon nga hari ko, tag-iya ko aning tanan. But he presented himself as a servant. Now this time mga igsoon, maghisgot taong heart of a servant. Pakikuan sa picture dyan. So inana ang nakita ko in the past. In the room. Ilang class na ka ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kompleto. Appeal si Judas. Although nakabalo na siya nga magluib ang isa sa ila, still ihugasan gihapon niya. Ikaw dabi, kabalo ka nga na naglibak sa imo. Kabalo ka nga na imo, kini mo ginyo, gidaot, igo dito, o gipanamig, igo dito. Kabangan pa ba niyo siya? Ako lang siguro no, kung wala gidang grasya sa Ginoo, ambot na. Wala nang kita na. Sus, kung wala pa lang ko na born again, ambot na. Kung wala pa lang ko kaila kay Lord, na ambot lang yun. Ay, hindi lang ito magpakita sa iya or hindi siya magpakita sa ako. Ba, anak man nagkasagaran ang mindset sa tao. Let us pray. Father God in heaven, salamat kayo, Lord God, sa another Sunday that you have gathered us in this place para hisgutan ka, hisgutan ang imong pulong, hisgutan ang imong kinaiya para among sundon, Ginoo. We lift your name on high, Lord. As I share your word, hide me behind your cross. And among ipangayo ang imong balang Espiritu Santo nga mamuhat sa matag usa ka kasing-kasing, mag-speak, Lord, mag-storya sa matag usa ka kasing-kasing. And mugawas mi ani nga ron nga naay nakatunan. Mugawas mi ani nga ron di empty-handed. But Lord, puno sa imong grasya. Puno, Lord God, sa imong pulong nga among nasabtan karon nga kabuntahan. To God be the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. So praise God. Maghisgot ang heart of a servant. So si Jesus nahimo siyang servant ani mga panahon. Dili lalim nga mamhugas o mga tiil. Humot? Humot. Humot? Ano sa lang sila itong panahon? Humot or humot? Night choice. Humot or humot? No? Praise God. So, dili lalim, no, ang gibuhat ni Jesus. But, tingin siya dito sa verse 15, I have done this to set an example para atong sunod. Now, unsa di nga sa kasing-kasing ni Jesus, nga nganong easy na sa iya, nabuhaton ni. Ay, kung kita lang igsuon, it's so hard yun. Now, naay mga core qualities of a servant's heart. So, please listen to this. Tanawa sa inyo
Kung perfect mo, praise the Lord. Kung working in progress, praise the Lord. Kung naalay isa, duha, praise God. First one, heart of humility. Kung sa din, kasing-kasing nga mapahiobsanon. Now, may mga explanation diha, no? Puts others before yourself. Ako, example, aning puts others before yourself. Tanaw na to. Kung kaya ba ninyo buhaton or nato buhaton.